Parang awa niyo na po, Aling Salome. Aba! Mahiya ka naman, Aurora! Ipinagbenta mo na tong bahay! Biniyanan na kita! Akin na to! Naiintindihan mo ba? Makukulam ka! Salbahe! Salbahe! Ano salbahe? Aling Salome, wag niyo naman saktan ang anak ko. Parang awa niyo na po, maawa naman kayo sa amin. Walang nasasaktan! Kung aalis kayo, at huwag nang babalik ang pamamahay ko! Lumesa kayo! Huwag ko na makikita ang pagmumukha niyo dito! Naiintindihan niyo ba? Mga buwisit kayo! Mga buwisit mo na! Makukulam! Dito! Ito, anak. Tumayo ka, anak. Sino po kayo? Ako si La Verdad. Ako ang katotohanan. Ang pananampalataya ang isa sa mahigpit na nagbubuklod sa isang pamilya at nagbibigay rin ng pag-asa at lakas ng loob na malagpasan ang anumang pagsubok. Pero paano kaya kung ang pananampalatayang ito ay unti-unting mawasak at magtulak sa isa sa inyo na pumanig sa isang baluktot at bulag na katotohanan? Tungkol dyan ang ating bagong 2-part episode dito sa Tadhana. Nalalapit na ang takdang oras ng aking magdadalang tao. Sisilang ko na ang supling na siyang magiging Panginoon ng mga Panginoon. Purihin si La Verdad! Purihin ang katotohanan! Mahalin mo kayo! Papatayin ko kayo lahat! Papatayin ko kayo lahat! Huli ng banal na latigo. Mahalin mo kayo! Papatayin ko kayo! Hindi na siya ang anak mo, Aurora. Pinamumugaran na ng mga demonyo ang kanyang katawan. Ang banal na latigo, bilis! Mahalin mo kayo! Demonyo! Demonyo! Kay Aurora po. Oo. Ma! Anak! Naku! Naku, Mateo, naku. Anak ko, miss na miss kito. Hindi ko alam na darating ka. Teka, paano mo nalaman na nandito ako?
Kinausap ko si Aling Nelia, kwento niya na lahat sa akin. Grabe pala higpit dito ng mga gwardya mo, parang gwardya civil. Pag di ko pa sinabing Aurora Baltasar, hindi ako papapasukin. Ay naku anak, talagang mahigpit dito. Pero kung may kaibigan ka na gustong dumalaw naman dito, pwede naman. Si Clara, padalawin mo dito. Sabihin mo lang ako, bisita ko siya. Thanks, ma. Oo nga pala, ma. Matagal din tayong hindi nakapag-usap. 1 year din eh. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Aurora! Pasa na madalang tubig. Eto na, sige na, susunod na ako. Sige, bilisan mo lang. Oo. Naku anak, mahabang kwento eh. Halika, sumama ka na lang sa akin para makita ng dalawang mata mo ang milagro ng mahal na La Verdad. Halika na. Halika, sumama ka na. Mamaya ako napapalitan. Huwag kayong matakot, pagkat ang aking banal na dugo ang siyang magpapagaling sa inyong mga karamdaman. Mahal na Verdad! Mahal na Verdad! Mahal na Verdad! Iligtas mo po ang aking kapatid. Ano ang nangyari sa kanya? Bigla na lang po siyang nawala ng malay. Ang hinala ko, kinukulang po siya. Ne! Wala na ang iyong kapatid. Ano to? Pero huwag kang mag-alala. Walang imposible sa kataas-taasan. Ang dugo ko ang siyang magliligtas sa kanya at magbabalik ng kanyang buhay. Tanggapin mo, anak, ang milagro ng banal na dugo, ang himala ng kataas-taasan. Ne, nabuhay ka! Nabuhay ka, Ne! Salamat po. Sandali. Hindi pa siya tuluyang pinapalaya ng mangkukulam. Kaya mo yan. Tiisin mo lang. Ikaw ba ang nagpapahirap sa kanya? Kung hindi mo titigilan ang pagpapahirap sa anak ko, handa akong parusahan ka! Malaya na siya. Purihin sila, Verdad! Purihin ang katotohanan! Purihin sila, Verdad! Purihin ang katotohanan! Okay ka na, kapatid. Okay ka na, kapatid. Magaling ka na. Salamat po. Mahal na La Verdad, si Mateo po ang aking anak. Kauuwi lang po niya, galing na Armenia. Nag-bartender po siya doon. Maligayang pagdating sa sitio Luwalhati. Aurora, inaatas ko na sa iyo ang tungkulin na ipabatid sa kanya ang mga ipinagbabawal ng ating samahan. Bughaw lamang ang kulay ng kasuotan na tinatanggap ng mga kasapi. Simbolo ito ng katotohanan at purong pananampalataya.
Pasensya na po kayo, ma'am. Ginagalang ko po ang inyong batas at pananampalataya dito po sa inyong lugar. Pero hindi po ako kasapi at hindi po ako sasapi. Pag paumanhin niyo po, mahal na Laberdad, ako na pong bahalang kumausap sa aking anak. Halika na. Wala ka pa rin pinagbago. Naku, pogi pa rin talaga ang panganay ko. Kwentuhan mo nga ako. Ano ba nangyari? Bigla kang umuwi. Ma, kasi 1 taon na akong walang trabaho sa Armenia. Naghahanap ako. Walang tumatanggap sa akin. Ma, pati yung ipon ko na dapat papadala ko sa inyo, nag-asus ko. Wala ako eh. Ikinukontak kita para i-update pero di kita makontak. Pero ma, parang ikaw ang maraming kikwento sa akin. Bakit ganito ang bahay? Saka ano itong suot mong yan? Ano yan? Yung ID ba yan? Ano yan? Anak, simula nung benenta ko yung bahay natin, ito na yung tahanan na kumupkop sa amin ng kapatid mo. Maraming salamat sa mahal na Laberdad. Kundi dahil sa kanya, hindi namin alam kung saan kami tutuloy ng kapatid mo. Eh, ma, di ba kulto sila? Ba't ka umanib sa kanila? Isang banal na samahan to, anak. Pag sumali ka dito, mabibigyan ka ng magandang buhay. Hindi ka pababayaan. Si Laberdad, ang naging sandalan ko nung nawalan ako ng pag-asa. Ma, meron tayong Diyos na sinasamba. Diba? Ako, sa Armenia. Nung nawalan ako ng pag-asa, siya lang ang kinapitan ko. Kung wala ang Diyos, malamang sumuko na ako sa dama ng problema ko, ma. Diyos? Diyos na pinaniniwalaan mo? Diyos na pinagtatanggol mo? Hinayaan niya ako maghirap mag-isa. Nasaan siya? Nung mamatay ang tatay mo, nasaan siya? Nung mabaw tayo sa utang, nasaan siya? Nung kailangan namin siya ng kapatid mo, nasaan siya? Walang kwenta yung Diyos na pinaniniwalaan natin! Hindi katulad ngayon. Lahat ng kailangan natin ay pinagkaloob ni Laberdad. Hindi niya ako pinabayaan. Dapat natin siyang pasalamatan. Dapat natin siyang purihin. Ma? Si Ian. Ian? Sino ka? Sasaktan niyo rin ba ako? Ma, bakit nakakulong si Ian? Ang dami niya sugat. Ano nangyari sa kanya? Ginagamot siya ni Laberdad. Ginagamot o sinasaktan? Tingnan mo yung itsura ng anak mo. Bakit mo sila pinayagan saktan si Ian? Hindi ka ba naawa sa anak mo? Mateo, kailangan mawala ang mga demonyo na sumanib sa katawan niya. Para gumaling na siya kaagad. Para makasama na natin siya. Ma, hindi demonyo ang sakit ni Ian, schizophrenia. Kaya rin ako nag-ibang bansa para ipagamot siya. Hindi yan sila verdad na makakagaling dyan, doktor. Ano ba? Hindi mo alam yung ginagawa mo, Mateo! Ano ba? Mas hindi mo alam ang ginagawa mo, ma. Tingnan mo yung anak mo. Ian? Sino ka? Ian? Si Kuya Mateo, Ian. Sasaktan mo din ako? Anak, huwag na matigas ang ulo mo. Ma, darating si Clara bukas.
Alam niyo naman na nurse yun. Mas marunong manggamot yun. Naku, hindi ka pa rin naniniwala, no? Kahit na nakita ng dalawang mata mo na binuhay niya ang isang patay. Himala yun. Kaya niyang gamutin kahit anong klaseng sakit. Maraming salamat, mahal na Roberta. Maaasahan ka talaga. Oh, sige. Mag-iingat ka, ha? Magpagaling ka. Mahal na Libertad, magpapagamot po ang aking anak. Sige, ako na ang bahala sa kanya. Inabisuhan ka na siguro ni Aurora. Hindi na ang kaluluwa ng kapatid mo ang nananahan sa kanyang katawan. 3 demonyo ang nagpapalitan ng paggamit sa kanyang katawan. Ginagalang ko po ang paniniwala ninyo. Pero may sakit po sa pag-iisip ang kapatid ko. Hindi siya sinasaniba ng demonyo. Hindi ba mas demonyo ang taong nananakit at nangkukulong ng taong may sakit? Pinaparatangan mo ba kung pinahihirapan ko na walang dahilan ng kapatid mo? Kung sa bagay, binulag ka ng Diyos-Diyosan mong hangal. Pero hindi pa huli ang lahat. Sumapi ka sa aming samahan at ililigtas ka ng kataas-taasan. Hindi na ho. Ang Panginoon ko, hindi nang argabyado ng tao. Eh ikaw, yung Panginoon mo, ano? Lapastangan ka? Binabastos mo ba ang kataas-taasan? Ha? Ha? Binabastos mo? Napakasama mong tao. Ha? Ha? Ito dapat sa'yo. Ha? 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 Mahal, dalhin na lang kaya natin sa Maynila si Ian. Kasi doon, di ba, malay mo natin gumaling pa siya. Pero dito kasi, hindi natin alam eh. Yan naman ang plano ko eh. Ito lang si Mama, masyadong saradong utak kay Laberdad. Feeling niya mababagalin ng Laberdad si Ian. Sakit ah. Mateo, hindi ka na marunong gumalang sa mahal na Laberdad. Sumama ka sa akin, ah. At humingi ka ng kapatawaran. Halika, sumama ka sa akin. Ma, teka. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Sinasaktan niya si Ian. Muntikan niya na akong patayin. Bakit di siya humingi ng tawad sa amin? Ano ba nangyayari sa'yo, Ma? Nanay ka namin eh. Ikaw dapat ang nagdadala sa amin sa tama. Itinutulak mo pa kami sa dilim eh. Dadalhin ko siya sa Maynila. Doon ko siya ipapagamot. Nasisira ka na ba ng ulo, ha? Lalo mong ipapahamak ang kapatid mo. Dito lang si Ian. At sila Verdad lang ang magpapagaling sa kanya. Wala nang iba. At ikaw, hindi ka aalis, ha? Hanggang hindi ka humihingi ng tawad kay Verdad. At ang aking banal na dugo ang magiging pananggalang sa anumang uri ng sakit. Inihalo ko ito sa banal na tubig at nilagyan ng orasyon. May kakayahan din itong magpalayas ng masamang espiritong nagtatangkang umagaw sa inyong katawan. Umaasa akong lahat ay makakainom nito. Araw-araw, 3 beses ito iinumin. Salamat po, Libertad. Mahal na La Verdad, lubos po akong humingi ng kapatawaran para sa aking anak.
Alam mong palaging may puwang ang pagpapatawad sa akin. Ang walang puwang, ang kasamaan. Mas lalo mong kailangang hikayating umanib sa atin ang panganay mo. Kailangan din nating gawin ang ritual para sa bunso mo bago tuluyang angkinin ng demonyo ang kanyang katawan. Ipainom mo ito sa kanila. Ego verum sanctus. Altum exquisitus. Altum exquisitus. Ego sumi. Exquisitus. Dios. Mga mo kayo! Ikaw mismo ang nagluwal sa kanya. Kaya ikaw may kakayahang tuluyang paalisin ang 3 demonyo na sumanib sa katawan ng bata na yan. Ano kayo? Umalis kayo dyan sa katawan ng anak ko! Palayain niyo siya! Patahimikin niyo ang anak ko! Palayain niyo! Palayain niyo! Palayain niyo! Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Ano ba naman kayo? Ano ba kailangan? Sinasaktan niyo yung walang kalaban-laban kong kapatid! May sakit siya sa utak! Hindi siya demonyo! Hindi relihiyon o paniniwala ang sukatan ng isang mabuting tao. Ma, ito, puso. Kaya mo ba mamatay ang anak mo sa sarili mong kamay? Ha? Wala kasing sabang ina! Naghiya ka! Si Kuya. Si Kuya. Si Kuya. Anak, Ma, huwag ka nang umalis. Huwag mo na kaming iwanan ng kapatid mo. hindi ko iiwan si Ian, Ma. Isasama ko si Ian. Tsaka pagbabayarin ko yung sa Verdad sa pananakit na ginawa niya kay Ian. Magpa-file ako ng kaso laban sa kanya. Kaya sumama ka na sa amin, Ma. At magsimula tayo ng bagong buhay, parang awa mo na. Tingnan mo yung tsura mo, oh. Ma, magbalik loob ka na sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Wala akong nararamdaman. Ma, kaya wala kayong maramdaman. Kasi wala kayong pananampalataya sa puso. Pamilya ka namin, eh. Kailangan ka ng mga anak mo. Mama ka sa amin, Ma. Mamayang gabi, itatakas ko si Ian. Sumama ka. Dahil pamilya mo kami, Ma. Paglilinaw lang po, mga kapuso. Hindi namin sinasabing masama ang lahat na nagsasagawa ng tradisyonal na paggagamot, gaya na lang ng mga albularyo, hilot, faith healer at babaylan. Ang masama ay yung mga ginagawang pananakit, pananamantala
at manipulasyon ni La Verdad sa kanyang mga tagasunod. Ang tanong, mabago pa kaya ni Mateo ang isip ng kanyang inang panatiko at talikuran ang sinalihan nitong kulto? Iyan, nandito na si Kuya. Itatakas na kita. Kaya mo yan. Hello, mahal. Mahal, palabas na kami ha. Antay ka na. Oo, mahal. Papunta na rin yung tricycle driver para sunduin tayo. Mag-iingat kayo dyan, ha? Okay, bye-bye. Oh, Ma! Salamat naman na pinuntahan mo kami. Sabi ko na nga ba, halika naman umalis na tayo. Bilis! Ano to? Pinagkalulo mo sarili mo mga anak. Mahal ko kayo magkapatid. Ginagawa ko lang to para sa ikabubuti niyo. Iyan, halika na. Takbo! Takbo! Kaya mo yan. Ano to? Pinagkalulo mo sarili mo mga anak. Mahal ko kayo magkapatid. Ginagawa ko lang to para sa ikabubuti niyo. Iyan, halika na. Takbo! Takbo! Kaya mo yan. Makatakas pa kaya sila sa mga galamay ni La Verdad? Paano tatanggapin ni Mateo na pinagkanulo sila ng sariling ina? Ma, ano ba to? Kayo, masisisi niyo ba si Aurora na sa kanyang kahinaan ay napakapit sa inaakala niyang malakas at magiging tagapagligtas? Sa susunod na Sabado, abangan ang mas tumitinding eksena dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.